Mapagpalang araw mga kalakbay. Panibagong kwento na naman po tayo ngayon na pinamagatang ang mutyang kinakatakutan ng tikbalang. Ano pang hinihintay natin? Simulan na kaagad natin ang kwento. Anong nangyari sa kapatid ko? Paano nangyari sa kanya ito? Aurea, anak, pumalma ka muna. Iha. Hindi, inay. Paano ako kakalma kung ganitong hindi na humihinga ang aking kambal? Anong nangyari sa kanya? Sagutin niyo po ako. Pakiusap anak, kumalma ka muna. Sagutin niyo lang po ang tanong ko. Nakikiusap din po ako sa inyo. Ginahasa ng tikbalang ang kambal mo, iha. Ano po? Anong ibig niyong sabihin? Animoy gumuho ang mundo ni Aurea nang marinig niya ang tinura ng kanyang ama na si Mang Gregorio. Hindi nakakilos ang dalaga pagkatapos marinig ang bagay na yon. Ang ina naman niyang si Ginang Isabel ay pinilit siyang yakapin upang pakalmahin muna. Kanina pa umiiyak ang ina ni Aurea, samantalang ang ama naman niya ay halatang nagpipigil lamang ng damdamin, pero gustong-gusto na ring umiyak. Pagpapayarin ko ang tikbalang na iyon. Humanda siya. Anak, masyadong mapanganib ang bagay na iyan. Baka mamaya, ikaw naman ang mapahamak. Hindi na namin kakayanin ng itay mo kung pati ikaw ay mawala rin sa amin. Hindi, inay. Hindi ko palalampasin ang pangyayaring ito. Hindi maaaring wala tayong gagawin. Kung natatakot po kayo, pues ako, hindi. Kaya kong labanan ang nilalang na iyon. Pero, iha, alam mo ba kung saan matatagpuan ang tikbalang na yon? Oho, itay. Minsan na rin iyong nabanggit sa akin ng kambal ko noong sinabi niyang natipuhan siya ng tikbalang. Hindi ko lang sukat akalaing darating sa punto na mangyayari kay Aurora ang trahedyang ito sa buhay niya. Napuno ng galit ang puso ni Aurea sapagkat mahal na mahal ng dalaga ang kanyang kakambal. Kaya mas malala pa kaysa sa kanyang mga magulang ang reaksyon niya sa pagkamatay ni Aurora. Inasikaso muna ng pamilya ni Aurea ang lamay at libing para sa kanyang kakambal. Balak ng dalaga na isagawa ang plano sa pagtugi sa tikbalang na iyon kapag maihatid na ang kanyang kakambal sa huli nitong hantungan. Matapang na pagkababae itong si Aurea dahil mayroon siyang mutya ng alitaptap na bigay sa kanya ng kanyang lolo noong nabubuhay pa ito. Si Aurea ang napiling pagkalooban ng matanda sa mutyang iyon sapagkat hindi maitatangging higit siyang responsable kaysa sa kakambal niyang si Aurora. Pabaya kasi si Aurora, samantalang mailap at maingat si Aurea sa lahat ng bagay sa kanyang paligid. Bukod pa rito, mayroon ding bertud si Aurea na ipinagkaloob pa rin sa kanya ng kanyang lolo bago pumanaw ang matanda. Ang bertud na iyon ay hindi makikita o mahahawakan. Isa itong espesyal na kakayahan sa pang-espiritual. May kakayahan ng bertud na lalong palakasin ang mahiwagang bagay na pag-aari ng tao, katulad na lamang ng mga mutya. Naniniwala kasi si Aurea na sa tulong ng kanyang bertud, higit niyang mapapalakas ang kakayahan ng kanyang mutya ng aliptaptap na kung saan magagawa nitong lupigin ang tikbalang. Makalipas nga ang ilang araw, ay nailibing na nga si Aurora. Kaya sinimulan na ni Aurea ang kanyang plano laban sa nilalang na pumatay sa kanyang kakambal. Masakit pa para sa dalaga ang pagkawala ng kanyang kambal. Sariwang-sariwa pa ang sugat na iniwan nito sa kanyang puso. Ngunit hindi naman mapalagay ang dalaga hanggat hindi niya napapatay ang tikbalang na iyon. Oras na para simulan ito, inay. Hihilingin ko lang po sa inyo.
Huwag na huwag ninyo akong gambalain hanggat hindi ako lumalabas ng kubo. Sigurado ka na ba talaga sa gagawin mong iyan, anak? Opo, Hindi ba mapanganib ang bagay na iyan, iha? huwag po kayong mag-alala, inay. Kaya ko ito. Labag man sa kalooban ni Ginang Isabel, wala na siyang ibang magawa kundi payagan na lang si Aurea. Doon na natili ang dalaga sa loob ng kanilang maliit na kubo na nasa tapat lang din ng kanilang bahay. Lagayan ng mga mais ang kubong iyon, ngunit doon pinili ng dalaga na gawin ang ritual na magpapalakas sa kanya. Nang sa gayon ay hindi na siya magambala ng sinuman. Hindi lumalabas ng kubo si Aurea nang magsimula na siya sa kanyang ritual. Ginamit ng dalaga ang kanyang bertod upang palakasin pa ang mutya ng alitaptap na pag-aari niya. Lumipas ang isang buong gabi, hindi pa rin lumalabas ng kubo si Aurea. Hanggang sa sumapit ang ikalawang gabi, ay labis nang nag-aalala ang kanyang ina. Gregorio, mahal, nag-aalala na ako sa anak natin. Baka kung ano nang nangyari sa kanya ron sa loob. Silipin kaya natin. Hindi maaari, mahal. Banal ang ritual na ginagawa ng anak natin. Hindi natin siya maaaring abalahin. Pero kasi, 2 araw na siyang hindi kumakain. Baka nagugutom na siya at hinimatay na roon sa loob nang wala man lang tayong kamalay-malay. Magtiwala ka lang, Isabel. Malakas ang anak nating yon. Naniniwala ako na kayang pagtagumpayan ni Aurea ang ritual na ginagawa niya. Abangan na lang natin ang anak nating lumabas sa kubo, mahal. Hanggang sa 3 gabi na nga ang lumipas, ay patuloy pa rin nag-aabang sina Ginang Isabel at Mang Gregorio sa bintana ng kanilang bahay para tingnan kung lumabas na ba ng kubo si Aurea. Maya-maya pa, nagulat na lamang ang mag-asawa nang makita nila ang maraming alitaptap na nagsisiliparan papunta sa kubo na kung saan naroon ang dalaga. Pambihira. Gregorio, anong nangyayari? Ang daming alitaptap ang pumapaligid sa kubo natin. Ayos lang kaya ang ating anak? At habang nasisindak si Ginang Isabel sa kanyang nakikitang mga alitaptap, ay ganoon naman ang tuwang nararamdaman ni Mang Gregorio. Nagtagumpay ang anak natin, Isabel. Nagtagumpay si Aurea. Ano? Anong ibig mong sabihin? Kung sa pagsapit ng ika-3 gabi at wala pa ring mga alitaptap ang lalapit sa kanya, tiyak na nanganganib ang kanyang buhay at hindi niya kinaya ang ritual. Ngunit kung mayroon, ang ibig sabihin niya nagtagumpay siya. Ganon ba, Gregorio? Kung ganon, maaari na nating tawagin si Aurea. Hintayin nating umalis ang mga alitaptap, mahal ko. Saka natin aabangan ang anak natin sa labas ng kubo. Salamat sa Diyos at makakain na rin ang anak ko. Tiyak akong nagugutom na siya ng sobra. Makalipas ang ilang minuto, isa-isa nang nagsipag-alisan ang mga alitaptap at bumalik na ang mga iyon sa kagubatan. Kaya tarantang kumaripas ng takbo si Ginang Isabel palabas ng kanilang bahay, saka nagtungo sa tapat nitong kubo. Kasabay naman noon ang pagbukas ni Aurea ng pintuan ng kubo. Aurea, anak ko, sa wakas ay natapos mo na rin. Kumusta ang pakiramdam mo, anak? Inay, tubig po. Tubig. Halika, anak. Pumasok na tayo sa loob ng bahay. Hinangina ang katawan ni Aurea pagkatapos ng 3 araw niyang pagpapalakas sa sarili at sa kanyang mutya. Pagpasok nila sa loob, kaagad nilang inihiga si Aurea sa higaan ng dalaga sa kanyang silid. Kumuha naman kaagad si Mang Gregorio ng isang baso ng tubig, saka dahan-dahang ipinainom sa kanyang anak. Ano pang kailangan mo, anak? Nagugutom ka na ba? Anong gusto mong kainin? At ipagluluto kita. Wala po, inay.
Gusto ko lang po munang matulog at magpahinga. Pero iha, 3 araw ka nang hindi kumakain. Wala nang laman ang tiyan mo. Lalo kang manghihina kung hindi ka kakain. Isabel, huwag kang mag-alala dahil normal lang yan. Hayaan mo si Aurea kung ano ang gusto niyang gawin. Pagkagising niya, tiyak akong maghahanap na siya ng pagkain. Ngunit sa ngayon ay kailangan niya munang ipahinga ang kanyang katawan. Ganon ba yun, mahal? Oo, kaya huwag ka nang mag-alala dahil ligtas na ang anak natin. Niyakap na lamang ni Mang Gregorio ang kanyang asawa na nag-aalala ng gusto para sa kanilang anak. Marami ring nalalaman si Mang Gregorio patungkol sa mga mutya. Lalo na't antingero nga ang kanyang ama hanggang sa pumanaw nga ito. Kinaumagahan, nagising si Aurea na sobrang nagugutom kaya agad siyang pinakain ng kanyang ina. At makalipas ang ilang oras, biglang umiinit ang kanyang katawan kaya natataranta na naman si Ginang Isabel. Naku, anak, may lagnat ka. Mukhang ganun na nga po, inay. Sandali lang at ikukuha kita ng gamot, ha? Sige po. Maraming salamat. Pagkatapos noon ay inaalagaan ng ginang ng gusto ang kanyang anak at niluluto niya ang lahat ng hinihinging pagkain na nais kainin ni Aurea. Mula nang lumabas ang dalaga sa kubo ay hindi pa siya nakalabas muli ng kanilang bahay dahil sa labis na panghihina. Palaging nakaratay si Aurea sa kanyang higaan at patuloy pa niyang binabawi ang kanyang lakas. Inay, itay, pinapangako ko sa inyo. Bibigyan ko po ng hustisya ang pagkawala sa atin ng kakambal ko. Oo, iha. Pero sa ngayon ay magpahinga ka na muna. Opo, nay. Kumusta naman ang pakiramdam mo ngayon, anak? Masakit pa rin po ang ulo ko at ramdam ko pa rin ang panghihina ng aking katawan. Huwag kang mag-alala, iha. Normal lang yan. Babalik din kaagad ang lakas mo. 3 araw ding nilagnat si Aurea at sa loob ng 3 araw na yon ay gabi-gabi siyang dinadalaw ng 3 alitaptap sa kanyang bahay. Hindi nawawala ang 3 alitaptap hanggat madilim pa ang paligid. Tila ba binabantayan ng mga ito si Aurea maging sa pagtulog ng dalaga. Hanggang sa tuluyan na nga manumbalik ang lakas ni Aurea at masaya niyang hinahawakan ng kanyang mutya. Masaya rin ang kanyang mga magulang nang makita nilang magaling na ang kanilang anak. Anak, mabuti naman at hindi ka na nanghihina. Naku, sobrang nag-aalala ko sa'yo, iha. Sinabi ko naman po sa inyong huwag ninyo akong alalahanin, inay. Hindi ko lang talaga napigilan, iha. Ayaw ko lang na pati ikaw ay mawala rin sa amin ng itay mo. Hindi po mangyayari iyon. Niyakap na nga ng maigpit ng ginang ang kanyang anak at maging si Mang Gregorio ay nakiyakap na rin sa kanyang mag-ina. At nang maayos na ang lahat ay hindi na nagsasayang pa ng oras si Aurea at kaagad na niyang inihanda ang kanyang sarili para isagawa ang planong pinaghahandaan niya. Nagpaalam na nga si Aurea sa kanyang mga magulang para tunguhin ang kagubatan na kung saan naroon ang tikbalang. Nag-aalala si Ginang Isabel. Ayaw naman talaga sana siyang payagan ng kanyang ina, pero matibay ang paninindigan ni Aurea. Maging si Mang Gregorio ay nag-aalala rin naman, ngunit malaki ang tiwala niya sa kakayahan ng kanyang anak. Mag-iingat ka, anak ko. Bumalik ka rito ng ligtas, ha? Opo, inay. Pangako iyan. Kung pwede lang sana kitang samahan at tulungan, iha. Itay, alam niyo naman pong mapanganib at maaaring mapahamak lang kayo dahil wala po kayong mutya. Iyan nga ang inaalala ko. Huwag na po kasi kayong mag-alala. Hayaan niyo akong harapin ang lahat ng ito. Magtiwala kayo ni inay sa akin. Malakas ang aking bertud at mutya,
na lalo ko pang pinalakas sa ritual na iyon. Kaya ko po ito. O siya, iha. Gamitin mo ang iyong bertod para padalhan ako ng 3 alitaptap. Kung sakaling hindi mo na kayang labanan ang tikbalang, tutulungan kita sa abot ng aking makakaya, anak. Huwag po kayong mag-alala, Itay. Alam kong kayang-kaya ko ito. Hintayin niyo lang po makabalik ako. Kung ganon, iha, mananalangin kami ng iyong ama bilang suporta sa iyo. Maraming salamat po. Mauna na ho ako. Umalis na nga ang dalaga at daladala niya ang kanyang mutya ng alitaptap. Bagaman gabi na pero nababanaag pa rin ni Aurea ang kanyang paligid dahil sa kanyang bertud at mutya. Hanggang sa marating na niya ang kagubatan na kung saan naroon nga ang tikbalang. Hoy, tikbalang! Nasaan ka? Magpakita ka sa akin. Isang malakas na sigaw kaagad ang ibinungad ni Aurea sa kagubatang iyon. Gamit ang kanyang bertod ay nararamdaman ng dalaga ang presensya ng tikbalang. Itinago muna ni Aurea ang kanyang mutya maging ang kanyang punyal upang hindi matakot ang tikbalang na magpakita sa kanya. At hindi nga nagtagal, lumitaw na nga ang hinahanap ni Aurea. Bumungad sa kanyang paningin ang isang nilalang na tila isang kabayo na kung titingnan ng ulo at liig nito ay talagang kabayo. Ngunit ang katawan naman nito ay tao. Samantalang paa pa rin ng kabayo ang mga paa ng naturang nilalang. Matangkad ang tikbalang at payat ang pangangatawan. Mayroon ding mahaba at makapal na buhok ang kanyang ulo na mas makapal pa sa ordinaryong ulo ng kabayo. Hindi kaaya-ayang tingnan ng mga mata ng tikbalang dahil nagliliwanag iyon sa nakakikilabot na paraan dahil sa malaapoy na kulay nito. Bukod pa rito, itim din ang kulay ng balat ng naturang nilalang, ngunit kayumanggi naman ang kulay ng makapal na balahibo. Nakita rin kita sa wakas. Halimaw ka. Pagbabayaran mo ngayon ang ginawa mo sa kakambal ko. Dahil sa sigaw na iyon ni Aurea, agad na umatake ang tikbalang sa kanya pagkatapos itong maglabas ng ingay kagaya ng isang kabayo. Nagulat naman si Aurea sa bilis at liksing kilos ng naturang nilalang. Bagaman taglay ni Aurea ang katapangan, ay hindi niya pa rin mapigilan ang kabahan. Ngunit pilit pa rin niyang tinatanggal ang takot at kaba sa kanyang sistema dahil hindi iyon makatutulong sa kanya. Bagkus ay maaari pang maging dahilan ng ikapahamak ng dalaga. Nagsimula nang makipagbuno si Aurea sa tikbalang gamit lang ang kanyang pisikal na lakas at ang ordinaryong punyal na sobrang talim. Ayaw munang gamitin ng dalaga ang mutya ng alitaptap dahil naghihintay pa siya ng tamang pagkakataon para doon. At habang naglalaban sila ay walang tigil sa pag-atake kay Aurea ang tikbalang. Sa bawat sipa, tadyak at kagat nito ay pilit na iniiwasan ng dalaga. Umaatake rin naman paminsan-minsan si Aurea gamit ang kanyang matulis at matalim na punyal. Ngunit sa sobrang bilis umilag ng tikbalang ay bigo siyang sugatan ang katawan nito. Nakakainis. Mahusay ka rin palang makipaglaban, ha? Magkahalong galit at takot ang nararamdaman ni Aurea ng mga sandaling yon, hanggang sa nagulat na lang ang dalaga nang bigla siyang sinipa ng mabilis ng kanyang kalaban. Hindi nakailag si Aurea kaya napaigtad ang dalaga sa sobrang sakit na dulot nito. Muling umatake ang tikbalang sa kanya, ngunit sa pagkakataong iyon ay mabilis nang inilabas ng dalaga ang kanyang mutya ng alitaptap. Sa gulat at takot ng tikbalang ay biglang napaatras ang naturang nilalang. Oh, ano ka ngayon? Lumapit ka rito. Parang tangang nagsasalita si Aurea kahit hindi naman tumutugon ang kanyang katunggali, hanggang sa ginamit niya ang kanyang bertod upang tawagin ang mga alitaptap na nagtatago sa kagubatang iyon. Agad ding nagsipagdatingan ang naturang mga insekto at sobrang dami nila kaya hindi naiwasan ni Aurea ang mamangha. Kung wala lang ang dalaga sa gitna ng laban ay tiyak na tuwang-tuwa siyang pagmasdan
ang mga alitaptap na iyon. Sa sobrang dami nga nila ay nagliliwanag na ang buong paligid, kaya napapahiyaw na ang tikbalang sa pagkasilaw at takot. Hetong sayo! Para ito sa kakambal ko! Iyon na ang tamang pagkakataon upang umatake si Aurea sa nilalang na yon, gamit ang kanyang buong lakas. Gamit din ang punyal, sinugatan ng dalaga ang mga mata ng tikbalang hanggang sa maghihiyaw ang nilalang sa sakit nito at wala nang makita sa kanyang paligid. Panay atake si Aurea sa nilalang na yon hanggang sa mapuno ng sugat ang buong katawan ng tikbalang. At makalipas ang ilang oras, natagpuan na lang ni Aurea ang tikbalang na nakahandusay na sa lupa at wala ng buhay. Sa wakas, nabigyan na rin ng hustisya ang pagkawala ng aking kakambal. Pagkatapos ng labang iyon, ay umuwing tagumpay si Aurea. Masaya naman siyang sinalubong ng kanyang mga magulang. At pagkatapos ng pangyayaring iyon, lalo pang iniingatan ng dalaga ang kanyang mutya ng alitaptap. Isang mutya na kinatatakutan ng mga tikbalang.